maaga po siya umalis kanina. Dito po yung natulog kagabi. Ah, dito natulog. Opo, hindi na po namin pinayagan kasi ambon-ambon po. Tapos ay gabi na. Ay nawili po rito. May inip. Sa kwarto po. May inip daw po kasi siya. Tapos sabi ko po kay Lito, aliw-aliwin po para kasi po siyang malungkot. Tapos kinausap po siya ng masinsinan kahapon. May mga pinagtapat po siya. Ano yung pinagtapat niya, Ate Ayun Vera? po. Nag-aalala daw po siya. Baka araw hindi matuloy yung kasal nila. Ni, Nag-aalala rin po ako sa kanya kasi sa amin lang po siya nakakapag-open ng gano'n. Sabi po siya, araw, ayawan na raw siya na Clarissa. Mga ka-business, baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Ayun, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Raptors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo ngayon guys. At sa araw pong ito ay gawin po natin ng reaction itong napakalungkot na paghihiwalay ng ating klabong. Pero bago po yan guys, ay may gusto muna po akong i-shoutout. Shoutout po sa inyo, Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, ma'am. At lagi po kayo mag-iingat dyan. God bless po sa inyo. Tuloy lang tayo guys sa ating reaction video. At sisimulan ko po itong reaction video kong ito dito sa pagpunta nila ka-business dito kay Ate Vera. Dahil nga sa nag-chat daw itong sa Ate Vera dito kay ka-business na narito sa kanila si Kuya Bong. At doon nga daw po ito natulog. Kaya lang nung dating doon nila ka-business ay hindi na nila naabutan doon si Kuya Bong. At nakaalis na nga daw po ito. Pero ayon kay Ate Vera ay nung Martes pa ng umaga, pumunta doon si Kuya Bong. At nung nga lang Miyerkules ng umaga, umalis. Kumbaga maghapon doon sa kanila si Kuya Bong. At doon na rin natulog magdamag. At nung umaga nga ay doon lang umalis si Kuya Bong. At ayon din kay Ate Vera ay nagbukas itong si Kuya Bong na mga saloobin niya tungkol doon sa relasyon nilang dalawa ni Ate Clarissa. At yun nga, sinasabi daw ni Kuya Bong doon na tila ba hindi na matutuloy yung kasal nila ni Ate Clarissa. Kung matatanda natin guys, bago itong vlog ni Ka-Business na pumunta nga sila dito kay Ate Vera, ay may vlog din sila na magkausap sila ni Ate Clarissa. Si Mrs. Ka-Business, si Ka-Business at si Ate Clarissa. At nabanggit doon ni Ate Clarissa na matutuloy pa naman ang kasal. At hindi din siya bibitaw sa relasyon nila ni Kuya Bong.
At mapuputol, kung mapuputol man daw yung relasyon nila ni Kuya Bong, ay si Kuya Bong ang magiging dahilan nun. O si Kuya Bong yung puputol nun. Hanggat hindi daw sinasabi ni Kuya Bong na ayaw na niya, ay hindi siya bibitaw sa relasyon nila ni Kuya Bong. At doon din ay nabanggit ni Ate Clarissa na nung linggo nga ay nasa kanila si Kuya Bong. At hanggang nung Lunes nga ay naroon pa rin si Kuya Bong sa kanila. Dahil hindi na nga daw niya ito pinapasok. Dahil napansin nga niya na parang tinatama dito si Kuya Bong. Kaya nakakapagtaka na bakit nung Martes ng umaga ay pumunta itong si Kuya Bong dito kay Labera at nagbukas na mga ganitong saloobin. Ano nga ba yung napag-usapan nila ni Ate Clarissa nung linggo at nung Lunes habang nandun si Kuya Bong sa bakay ng nanay niya sa Bulacan? Ito guys, panoorin po natin yung video kung saan ay pinuntahan nila ka-business itong si Ate Vera. Yan na mga kabisnes naming minamahal na pasugod kami rito kasi nag-message sa akin si Ate Vera na si Kuya Bong daw nandito. Ano ba nangyari? Kahapon po, bigla pong dumating. Ano oras, Ate Maaga Vera? po. 8 pa lang po ng umaga. Alas 8 ng umaga, nakabike ba siya? Opo. Okay, dala Ay, yung akala bike. ko po dumaan lang. Tapos sabi ko, pinakape ko po. Tapos maya-maya sabi niya, bukas na ako papasok. Sabi ko niya, alang ka. Sabi ko, maaga po siya umalis kanina. Dito po yung natulog kagabi. Dito natulog. Opo, hindi na po namin pinayagan kasi ambun-ambun po. Tapos gabi na. May inip daw po kasi siya. Nanood lang po sila nilito ng sa cellphone po kagahapon. Tapos sabi ko po kay Lito, aliw-aliwin po para kasi po siyang malungkot. Tapos Yun nga guys, napansin natin Vera na malungkot itong si Kuya Bong nung pumunta doon sa kanila. Kaya sinabihan niya agad si Kuya Lito na aliwin itong si Kuya Bong. Dahil nga ramdam o kita sa aura niya yung lungkot. At eto guys, ituloy natin yung video. Usap po siya ng masisinat kahapon. May mga pinagtapat po. Ano yung pinagtapat niya, Ate Ayun Vera? po. Nag-aalala daw po siya. Baka araw hindi matuloy yung kasal nila. Ni, Nag-aalala rin po ako sa kanya kasi sa amin lang po siya nakakapag-open ng Yun guys, ang dahilan kung bakit malungkot si Kuya Bong. Kasi nag-aalala daw siya na baka hindi na matuloy yung kasal nila ni Ate Clarissa. Ito'y dahil nga po doon sa pagkansela ni Ate Clarissa sa kasal nila sa February 14. Kasi inaasahan na ni Kuya Bong yun eh. Kumbaga nasa isip na niya na sa petsang yun ay ikakasal siya. Pero yun nga dahil sa mga ilang pangyayari, sa ilang natuklasan daw ni Clarissa dito kay Kuya Bong, ay inioro nga ni Ate Clarissa yung kasal. At ayon kay Ate Clarissa, kaya niya ginawa ito, ay para maipakita kay Kuya Bong kung ano yung consequence ng ginawang pagkakamali ni Kuya Bong. Tulad na lang ng pagsisinungaling. Yun yung paliwanag dyan ni Ate Clarissa. Pero hindi nga daw po ibig sabihin yan ay hiwalayin si Kuya Bong. Ito po, ituloy po natin yung video. Sabi po niya, araw ayawan na raw siya kay Clarissa. Pinapalakas ko talaga po yung loob niya. Sabi ko, hindi yun Kuya Bong. Sabi ko, kapit lang. Sabi ko ganun. Mas masarap yung magiging, pagka kunwari nagkakilala na kayo ng maigi. Yung ganun ko po siya. Dito sa mga sinabi ni Kuya Bong kay Ate Berang ito, ay tila ba nararamdaman na ni Kuya Bong
na ayaw na sa kanya ni Ate Clarissa. Siguro dahil nga nakita niya na nung una ay sobrang excited nilang dalawa doon sa kasal na mangyayari. Ganon din si Ate Clarissa. Nakita niya na kung gaano ka-excited si Ate Clarissa. Napakasalan siya. Pero nito nga mga nagdaang araw, ay bukod sa ilang araw nga silang hindi nagkausap, tapos nito magkausap pa nga sila, ay nihayag na Ate Clarissa na kansilado na yung kasal nila. At pag uwi sa June ni Ate Clarissa, ay hindi pa rin alam kung matutuloy pa rin ba yung kasal. Wala pa rin kasiguruhan. Kaya dito na naramdaman ni Kuya Bong na parang ayaw na ba sa kanya ni Ate Clarissa. Ito yung bumabagabag sa kanyang isip. Ito yung nagpapabigat sa kanyang damdamin. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Sabi ko kung ganun sa kanya, huwag mo na kasing gawin yung mga yung mga ayaw niya. Sabi ko kung ganun sa kanya. Ganun ba yun, Tibera? Sabi pa po niya. Kasi sabi kong ganun, huwag kang maririndi kung ikaw sinisermonan. Kasi once na sinisermonan ka ng tao, ibig sabihin, mahal ka nun. Sabi ko po sa kanya. Pero nag-aalala pa rin po ako sa kanya kasi sabi niya, babalik na lang daw po siya sa dati ulit. Mawawalan daw po siya ng girlfriend. Tapos proud nga po. Yun yung way ni Kuya Bong para makalimot ang bumalik sa dati. Kaya paulit-ulit niya sinasabi yun eh. Pag nawala si Ate Clarissa, babalik na siya sa dati. Kasi yun yung naging paraan niya eh, kung paano niya nalagpasan yung sakit na naramdaman niya sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Yung lulungin ang kanyang sarili sa alak. Kaya yun din yung naiisip niyang paraan para mawala yung sakit na nararamdaman niya sa nakikita niyang pagkawala o napipintong pagkawala nito si Ate Clarissa. Ito yung sanay wag mangyari. Dahil ang laki na ng pinagbago ni Kuya Bong. Eto guys, ituloy natin yung video. Kami sa kanya kasi dati pag pumunta rito, wala pong ibang ginagawa kundi mag-inom po. Kahapon po may mga subscribers pong nakakita sa kanya, inaayaw po siya mag-inom. Isa lang ang sinasabi niya, hindi na ako nainom. Tapos pinapakiramdaman po namin, dati po kasi kumukuha po siya ng gin dito. May pera man po siya o wala, dati nakakainom po siya rito. Pero kahapon hindi po siya nag-attempt na ng gin. Yun yung sinasabi ko guys. Ang laki na ng pinagbago ni Kuya Bong. Sabi nga ni Ate Vera, may mga nagyayaya sa kanya doon. Pero tinanggihan niya at sinabi niya na hindi na siya nagiinom. Yun yung naging pagbabago niya habang silang dalawa ni Ate Clarissa. Sabi nga ni Ate Vera, proud sila mag-asawa doon sa nakita nilang pagbabago ni Kuya Bong. Dahil kung dati nga daw, pagdadating ni Kuya Bong doon sa kanila, ay gin agad ang hagilap nito at umiinom ito kahit nga walang pera na umuutang nga sa kanila. Pero ngayon, kahit may nag-aaya sa kanya, tinatanggihan niya. Tinatanggihan niya mag-inom. At sinasabi niyang hindi na nga siya nagiinom. At ni-attempt nga daw ng pag-inom ay hindi ginawa nito si Kuya Bong. Hindi siya nag-attempt na uminom. Kahit nasasaktan siya, kahit may dinadala siyang mabigat sa dibdib niya, hindi niya man lang naisipang mag-inom. Eto guys, tuloy lang natin. Kaya sabi ko, pagpatuloy mo yan, sabi ko nga doon sa kanya. Nakakabahala po rito itong binanggit ni Ate Vera na parang hindi lang parang talaga malungkot siya Okay. ramdam Okay. ramdam yung lungkot sa kanya. Kahit po yung mga subscriber kahapong dumadaan dito, sabi ko gano'n. Parang ang lungkot mo ba? Kasi po nung natulog si Lito po ng tanghali, dito po siya dito. May mga nadaan.
Ito yung sinasabi ko guys na sa kabila ng sinasabi ni Kuya Bong na okay lang siya, tapos dinadaan niya sa ngiti, dinadaan niya sa biro. Pero dito mo makikita kung ano yung totoo na nararamdaman niya. Paulit-ulit man yung sabihin niyang okay siya, ayos lang ako kuya, ayos lang po ako. Pero ang totoo, masakit yun sa kanya. At ito na yun. Ito na yung naramdaman nila Ate Vera. Ito na yung nakita nila Ate Vera ang lungkot kay Kuya Bong. At hindi nga lang sila Ate Vera yung nakaramdam. Kundi pati yung ibang subscriber na napadaan doon na napansin ang kalungkutan nitong si Kuya Bong. Di man siya magsalita na nasasaktan siya. Pero nakikita sa kanyang aura. Ito, ituloy natin guys yung video. Yung subscribers. Oo. Ay, ganun. Kuya Bong, ba't andyan ka? Ba't parang ang lungkot mo? Ginaganon po siya. Wala lang na ganun po siya. Pinipilit po niyang tumawa pero ramdam mo naman po yung ano niya. Yung lungkot niya. So yun na Kuya Lee. Pinipilit daw ni Kuya Bong na tumawa. Ngumiti. Pero ramdam pa rin yung lungkot. Yan yung ginagawa niya ngayon. Pinipilit niyang tumawa, pinipilit niyang magbiro. Sinasabi niyang okay siya. Pero sigurado yan guys. Sa loob niyan, patuloy siya nasasaktan. Kasi umibig siya eh. Nagmahal siya. At umasa siya. Tapos, sa isang idlap, biglang nawala. Eto guys, ituloy natin yung video. Dito natulog si Kuya Bong. Ano ang mga nabanggit niya sa iyo? Yun nga po, gano'n nga din po sa akin na ano ba yan? Kala ko okay na. Kala ko kasi makakasama ko na sa pangarap daw niya. Yung pala bibitawan doon daw po siya. Sabi ko, mahal mo Kuya Bong. Hindi naman natin masisigurado na bibitawan ka talaga. Kapit lang, sabi ko. Basta yun ang lagi niyang bukang bibig tungkol doon. Yun guys. Sa buong panahon na nandun siya kay Ate Vera, yun lang halos. Lagi ang kanyang bukang bibig. Ibig sabihin, ganun kasakit ang nararamdaman niya. Ganun kalungkot ang nararamdaman ng isang Kuya Bong noong panahon yun. Napilit niyang itinatago hanggang sa ngayon. Kaya sa nangyaring ito guys, ang sobrang nakakaawa si Kuya Bong. Lalo na nga sa kanyang sitwasyon. Ito guys, tuloy natin yung video. At saka po talaga, dinamdam po siguro ni Kuya Bong talaga po na talagang nabahala po siya sobra na mawawala sa Ate Clarissa sa kanya. Opo, yung paulit-ulit po Yun nang po yung inaano ano yung niya. takot po nang baka mawala ulit daw sa kanya yung mahal. Yung mapapangasawa na po niya, yung ganun po. Tsaka ano po, nasabi po niyang ano eh, yung kahapon po kasi may mga medyo maraming nabili. Nung una nag-observe po siya, tapos nung wala na pong tao, sabi po niya. Pagdating daw ni Ate Kla, sabi po niya sana ganito na lang kami. Yung parang may negosyo po ba? Tapos sabi niya ganun, kung ako nga lang dapat nasunod, dapat hindi ko na siya pinayagan, bumalik. Nagnegosyo na lang kami ng tulad ng ganito, sabi ko naman po, malay mo Kuya Bong, pagbalik, di kausapin mo, sabi. Yun nga ang gusto ko yung may negosyong ganito, sabi ganun. Tapos ang dami po niyang sinabing dagdag pa, kunwari yung pagkain po ng baboy, yung ganun po. Tapos sabi niya ganun, yung ipon daw po niya yung gagamitin. Sabi niya, siguro tutulungan naman ako nila kuya, no? Sabi pa po niya. Tapos, tsaka may ipon pa naman ako, sabi niya ganun. Kumbaga mapapansin natin dito guys. Grabe. Hindi lang yung nabanggit niya kay Papa Dins, yung mga pangarap niya sa buhay. Kumbaga ang dami na niya na-create na pangarap
At yun nga isa sa pangarap niya na pag-uwi ni Ate Clarissa ay magnegosyo na lang sila. Magtindahan, magbenta ng mga pakain sa baboy. Kumbaga may mga ganun na siyang pangarap. Na yung dating Kuya Bong, nang alam lang ay mamasura, mag-inom, ay ngayon nangangarap na. Nagbuo na ng pangarap na kasama si Ate Clarissa. Kaya nga lang, ay bakit nagkaganito? Ba't ganito yung mga sumunod na pahayag ni Kuya Bong? Ito po. Ito yung video naman na kung saan ay kausap ni Ka-Business at ni Mrs. Ka-Business itong si Kuya Bong, na nagpahayag na nga po si Kuya Bong na wala na sila ni Ate Clarissa. Eto guys, panoodin natin. Galing ka rin kahapon kila Vera? Ang sa araw yan, Ano, isang araw? Oo. Doon ka natulog? siya kumain. Bakit ganun yung sabi ni Ate Vera na ano? May sinabi ka ba sa kanya? Baka pwede kwento mo sa amin. Sa kasal, hindi na yung matutuloy. Sa kasal di na matutuloy. Hindi na. Sinabi ka raw na kapag babalik ka sa dati, totoo ba yun? Parang ano lang naman. Nagdahilan lang ako, siyempre. Pero ang tanong, babalik ka ba sa dati pag Hindi na. hindi na tuloy yung kasal? Hindi naman. Hindi mabuti. Bagamat laging sinasabi ni Kuya Bong na babalik siya sa dati, ay pag siya naman yung tinanong mo, ay sinasabi naman niya na ayaw na niyang balikan yun. Kaya lang syempre guys, hindi natin masasabi yun. Dahil nga ang isang tao pag nasaktan, minsan talagang may nagagawa na kahit ayaw natin gawin, ay nagagawa natin dahil sa tingin natin ay yun yung makakapagpawala ng sakit o makakabawas ng sakit. Kaya sana naman may mapanindigan ni Kuya Bong na hindi na nga siya babalik sa dati. Ito guys, tuloy natin yung video. Yung gano'n kasi, Nandito naman kami, Kuya Bong. nandito kami lahat para sa iyo. Tsaka alam mo naman yung pinagdaanan na natin noon na Hanggang ngayon. na andito kami para sa'yo, na para magbago ang buhay mo. Itong payo ni Mrs. Ka-Business na ito ay may kasamang pag-aalala. Dahil mahaba na naman nga eh. Mahaba na yung kanilang binuno para makarating si Kuya Bong sa gantong stage ng pagbabago. Tapos sa isang idlap lang eh, biglang babalik na naman sa dati. Ito guys, ituloy lang natin. Dahilan ng isang tao lang na hindi ka magbago, na hindi maging mabuti ang buhay mo, di ba? Tsaka, okay ka na eh. Yung bago mo pa siya makilala, di ba? Kaya huwag kang babalik sa ganun, ha? Andito kami nagmamahal sa ito. Anong gusto mo sabihin kay Clarissa? Hanap na lang ako ng iba, ng babae, na bagay sa akin. Kla, ingat ka dyan, Kla. Ingat ka lang yan. Magharap ka na lang iba, Kla. Ito na yung pagpapahayag niya. Nawala na sila. Kumbaga sinabihan na niya sa Ate Clarissa na maghanap ka na lang ng ibang lalaki dyan. Kumbaga dito na pinuputol ni Kuya Bong yung relasyon nila ni Ate Clarissa. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Tsaka okay lang naman ako eh. Dito hindi na napigilan ni Ka-Business yung kanyang emosyon dahil sa awa na nararamdaman niya kay Kuya Bong. Dahil alam niya na sa kabila ng mga ngiti ni Kuya Bong, sa kabila ng sinasabi ni Kuya Bong na okay lang siya, ay ang totoo ay hindi. Ang totoo ay sobrang nasasaktan nito si Kuya Bong. Eto guys, tuloy lang natin.
Bunga. Ayos lang ako kuya. Ayos lang ako kuya. Ayos lang. Hindi alam ko ba't tumatawa ka ng ganyan. Alam ko yung laman ng puso mo. Basta nandito lang kami. Ayos lang ako kuya. Ayos lang ako kuya. Ayos lang ako. Nilalakit ha. Ayos lang ako kuya. Tsaka babae lang naman yan kaya. Marami pa naman yan eh. Kilala namin, Bong. Pati si Mrs. Ka-Business, hindi na rin niya napigilan yung emosyon. Dahil nga ramdam nila yung sakit na nararamdaman nito si Kuya Bong. Ramdam nila yung lungkot dito kay Kuya Bong. Kahit naman siguro tayo na nanonood lang, ramdam natin na malungkot ito si Kuya Bong. Tuloy lang natin guys. Kahit na humingiti ka ng ganyan, alam namin yun. Alam ng puso. At unawain na lang natin din si Ate Clarissa, di ba? Kasi habang tumatagal, lalong sumasakit, no? Habang tumatagal, ay lalong nagiging magulo. So, ayan, sa'yo na rin naman nang galing. Maghanap na lang si Clarissa ng ibang lalaki. Siguro kay Ate Clarissa, kaya nagpahayag na rin naman na si Bong. Ingat ka na lang dyan at salamat din sa mga panahon na napasaya mo rin kami. Bong Pamilya Business. May panahon na magkasama tayo. Sama mo si Bong. Salamat. At ayun, ingat and God bless sa iyo. At sana ay patuloy kang magtagumpay sa buhay, sa iyong karera, no? Sa iyong karir, kung ano yung gusto mong tahakin pa. At syempre dyan sa iyong trabaho, yung pag-asikaso mo sa anak mo, kay Jamir, saka doon sa pamilya mo. Yan. Grabe din guys, parang ang bilis. Ang bilis ng pagkakakilala nila ni Kuya Bong. Ang bilis na magkita sila ni Kuya Bong. Ang bilis na nagdesisyon sila na magpakasal ng February. Tapos ang bilis din na maputol ng kanilang relasyon. Ito yung mahirap sa isang bagay na laging minamadali. Ito yung aral dito guys. Dapat talaga yung mga bagay, lalo't mga ganyan seryosong bagay, ay pinag-iisipan mo ng mabuti. Ang masama kasi dito, ay nagkaroon na agad ng pangakuan. Kaya, masakit ito para kay Kuya Bong na umaasa. Lalo na nga, sabi ko nga, lalo na sa sitwasyon ni Kuya Bong. Ito yung sobrang nasasaktan. Ito guys, tuloy lang natin. Bibilhan kita ng sidecar na pangkalakal. Ayoko. Mga lakal tayong dalawa. Ayoko lang bumalik doon kuya. Ayaw mo na. Ayoko lang bumalik doon. Tama yun, Bebo. Masaya na ako dito eh. Ito yung nakakatuwa kay Kuya Bong. Ayaw na niyang balkan kung ano siya dati. Sabi nga niya, masaya na siya dito. Masaya na siya sa buhay niya ngayon. Kaya bagamat nabigo man siya, ay ayaw na niyang balkan ang buhay niya nung siya'y nangangalakal. Yun yung maganda din sa naiparamdam nila ka-business na pagmamahal sa kanya. Kumbaga, natuto na siya na pahalagahan ang kanyang buhay. At ngayon, ay kontento na siya, umasaya na siya sa kung ano siya ngayon. At dito mo talaga makikita na itong si Kuya Bong ay nag-iisip na ng para sa sarili niya. Eto guys, ituloy natin yung video. Basta kami, Bong. Ang Andiyan gusto lang. namin, makabuti ka. Ako din. Huwag ka babalik sa dati.
Kasi, alam mo naman kung ano yung Ano nga? naranasan natin. 2 years Dito, patuloy na nag-aalala si Mrs. Ka-Business sa pwedeng gawin ni Kuya Bong. Ngayon, wala na nga sila ni Ate Clarissa. Ngayon, nasaktan siya sa pagkawala ni Ate Clarissa. Sobra-sobra yung pag-aalala dito ni Mrs. Ka-Business. Kaya paulit-ulit niya sinasabi kay Kuya Bong na huwag ka nang babalik doon sa dati. Ito guys, tuloy lang natin yung video. mo, huwag mong balikan kung ano yung nangyari sa'yo. Kasi hindi naman yun ang dahilan, di ba? Ba't babalik ka doon? Ngayon, dahil nagsalita na siya, magsasalita na rin si Kuya, no? Saka si Ate. Total, wala na kayo ni Clarissa. Ha? O, sabihin mo doon. Wala, sinabi ko na kaya. Sinabi mo na Wala na kami. wala na kayo. Oo. Yan, ang totoong pag-ibig kasi, ang totoong pagmamahal, ano man ang kapintasan, ang iyong kapartner, ay tama yon na magpaalala ka sa wayin, pero hindi yun ang magiging dahilan para ayawan mo siya. Diba? Sabi nga, tanggap mo dapat eh. Diba? Tanggap mo yon. Kung ano man ang merong kapintasan, tatanggapin mo ng maluwag sa puso mo yun. Kasi mahal mo yung tao eh. Hindi ibig sabihin na itutolerate mo. Magkaiba yun. Papangaralan mo siya, papayuhan mo. Pero kung hindi kaagad niya maggawa, ibig bang sabihin hanggang doon na lang? Diba? May limitasyon. No? Ang tunay na pag-ibig kasi, walang limitasyon yan. Walang ano. No boundaries. Ha? Love has no boundaries. Love has no Boundaries. boundaries. Yes. Oo. At Totoo yun guys, kung talagang mahal mo yung isang tao, dapat tanggap mo siya sa lahat ng aspeto. Dapat tanggap mo ang lahat sa kanya. Kung sino man siya, kung ano man siya. Lalo na itong katulad nga ni Kuya Bong, na ito naman nakapublic kung ano yung pagkatao niya. Alam natin simula't simula, lalo kung nanonood ka ng video, ng vlog ni Ka-Business. Alam mo simula't simula kung saan ito nagmula. Kung ano ang pagkatao nito. Kung ano ang nakaraan nito. At kung papaano siya nagbabago na sa ngayon. Kumbaga, sa pagkatao ni Kuya Bong, walang lihim. Maging yung paggamit niya na pinagbabawal na gamot dati. Hindi yun naging lihim. At maging yung kanyang pagiging alcoholic. Lahat tayo ay alam natin yun. At yun nga yung naging dahilan kung bakit nga siya ay narehab. At kung paminsan-minsan may siya natutokso ulit, na uminom uli, ng pa isa-isang bote, kung may matuklasang kamang ganyan, dapat nandun yung pag-unawa mo. Dapat nandun yung pag-intindi mo. Dahil ang haba ng panahon na inilagay niya niya sa lansangan. Kumbaga, yung haba ng panahon, yung 30 years na nandiyan sa lansangan, yan ang pag-iinom. Yan yung nakagawian niya. At kita mo naman ngayon, pilit niyang binabago. Pilit niyang iniiwasan. Siguro magalit tayo. Kung nababalitaan natin na halos walang pagbabago si Kuya Bong. Doon siguro tayo magalit. Pero sa nakikita natin na napakalaki na ng pagbabago niya at pinipilit talaga niya na baguhin yung sarili niya. Siguro naman, unawain natin siya doon sa paminsan-minsan niyang pagkakamali. Mahirap maging perpekto agad sa isang katulad ni Kuya Bong na mahigit 30 years nga na walang gumagabay. Mahigit 30 years na nandyan sa lansangan at ang sandalan ay ang alak
sa kanyang kalungkutan. Kaya pasalamat tayo dapat. Pasalamat tayo na nakikita natin ngayon kay Kuya Bong. At sa naririnig natin sa kanya na ayaw na niyang balikan yung buhay niya dati. Kaya kung talagang mahal mo ang isang tao, kaya mo siyang unawain kung nakikita mong siya na may nagbabago, na pinipilit naman niyang baguhin ang kanyang sarili. Ito guys, ituloy natin yung video. Nasa huling pagkakataon, sige bago natin i-off yung camera, pasapin mo si Ate Clarissa. Ay, ka na lang dyan pala. Dagdag ko lang guys, lagi nating tatandaan guys, na ang pagbabago sa sarili, na ang paghuhubog sa sarili, ay hindi isang magic, na sa isang pitik mo lang, nagbago ka na agad. Kundi ito ay baitang-baitang. Hindi mo ito makukuha sa isang kisap mata lang. Dahil mahirap minsang baguhin kung ano yung iyong nakasanayan. Walang tao na nagbago nang sa isang kisap mata lang. Ituloy natin guys yung video. Dito guys, ito yung damayan. Ito yung makikita nyo kung ano yung damayan ng family ka business. At silang lahat ay membro ng pamilya ng ka-business. Tuloy lang natin guys. Okay sa nanay ko. Walang inom ha. Yan pa ng tubig-tubig lang. Tubig lang. Yan ang pwede. Oo, wala yung may kulay. Kaya na. Kakaiba yung istorya nitong tao na to. Kaya si Boogie. Kaya si Boogie. Bong, basta may plano ang Diyos para sa'yo, ha? Dito na kami. Ha? Ako te. Boss Mayor po. Mayor. Hindi ako mayor. Kaya dinagaan sa biro eh. Wala pa sa biro na hindi ako kasay. Wala yan. Eh, Tara. Sama ko. Tinitigan mo Pupas ako taas te. Oh, pa talaga eh. Yan lang na kayo. Dito naman maswerte si Kuya Bong sa pagkakaroon ng gantong klase ng pamilya. Nawalan man siya nung una ng pamilya na umampon at nagmahal sa kanya. Nawalan man siya ng isang Ate Clarissa, ay meron naman siyang isang pamilya ka-business na nananatili, na sumusuporta, nagmamahal, at gagabay sa kanya. Dito naman siya panalong-panalo. At nakaka-proud din naman ito sila ka-business. Dahil kitang-kita naman natin kung gaano kalaki ang pagmamahal na ipinapakita at pinaparamdam nila dito kay Kuya Bong. Kaya ito yung pipigil kay Kuya Bong para bumalik sa sinasabi niyang siya'y dati. Kumbaga nawalan man siya ng isang Ate Clarissa, ay hindi naman nawala ang pagmamahal ng isang pamilya. Sa katauhan nga po nila Mr. and Mrs. Ka-Business at ng mga kanyang mga kapatid na kagwang, at ganoon din nila Papa Dins. Kaya alam nyo guys yung kasabihan ng matatanda na ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na isusubo
na pag nainitan ka at napaso, ay iluluwa mo lang. Tama yun eh. Tama yung ganong kasabihan. Katulad nga nitong nangyari kay Kuya Bong at Ate Clarissa na to. Baga sa mga ganong problema, dahil si Kuya Bong ay naglihim sa pag-iinom niya ng Red Horse, at kung nung ay may natuklasan pa na ito si Kuya Bong ay gumamit ulit ng ipinagbabawal na gamot, ay bigla-bigla na lang na naputol yung relasyon. Kumbaga mahirap din talaga yung mga desisyon na laging parang dinaan sa mabilisan. Mga desisyong tila ba hindi na pinag-isipan. Nagpadala sa bugso ng damdamin. Nung una sinasabing, kilala ko na yan si Bong. Kahit anong mangyari, hindi ko yan iiwan. Kumbaga nasubaybayan ko na niya ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong kwento. Kahit anong mangyari, hindi ko iiwan si Bong. Pero dahil may mga hindi inaasahan na natuklasan, ay parang nawala lahat. Yun na ipangako natin. Mga ipinangakong nung maputol ay may taong nasaktan. Dahil may tao na sobrang umasa. Na may tao na dahil sa pangakong yun ay nagbuo ng pangarap sa kanyang buhay. Pangarap na ang tingin niya yun na ang magbabago at magdadala sa kanya patungo doon sa tagumpay na pinapangarap niya. Kaya lang sa isang idlap, ayun nga, biglang nawala. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.